Hi guys! Good morning! Ito pong nasa video natin ngayon ay aking paggawa ng banana blossom patties. So, unang-una, kailangan natin ang banana blossom o yung puso ng saging. Yan po yung aking puso ng saging, 3 peraso. May maliit, may malaki. And then, ang ginawa ko po ay nagsalang ako ng tubig. Nilagyan ko ng asin. So, kailangan pong kumulo yan bago natin ilagay yung ating puso ng saging. Unang-una po ay kailangan ito ay ating hugasan. Pagkahugas ay ating hiwa-hiwain ito ng maninipis. Katulad po nito, ayan o, nahiwa ko na siya, inilagay ko na dyan. Ayan po. Yung pong tubig niyan ay may halo na agad na asin. So, ganyan po yung itsura ng puso ng saging kapag hindi po nahaluan ng chemical sa palengke. Pag sarili nyo pong hiwa, ganyan po dapat ang itsura niya. Hindi yung parang puting-puti na nababad sa kung anumang chemical. So, kapag lumambot na, ang sunod po ay haluan na natin siya ng flour. Ayan, flour po ang ihalo natin. Konting lang po, dapat pag nag-mix kayo niyan, ay gradual lang po yung paglagay nyo nung flour. Kasi ang nagawa ko po dyan, nandun agad yung flour na kung ilan yung nilagay ko, mga 2 cups. Tapos, nag-add na rin ako ng 3 cups na pinalambot na puso ng saging. Ayan, kaya medyo natatagalan po tayo sa paghalo dyan, dapat po ay gradual. Although, magiging okay naman siya sa katagalan, pero parang mas okay kung gradual lang yung pag-add natin nung yung mga ingredients na kailangan dyan, Ganyan, diba? Medyo, medyo natatagalan tayo sa paghalo kasi ayan nga, parang nakatambak na siya lahat dyan. So, wag po natin gawin yan, Although, magiging okay naman, pero mas maganda yung gradual. Tapos, pag nahalo na po natin yung mabuti, lagyan na po natin ng tamang dami ng asin, paminta. Ayan, pag ganyan na po yung itsura niya, napatis na siya. Tapos, yung tamang pampalasa, kung ano ang gusto natin pang ilagay. Ayan, ganyan po dapat yung kanyang consistency. So, naisip ko, lagyan ng malunggay. Ayan, naggayat ako ng, malunggay, oo. Kasi po ay, syempre bumagyo, yung mga malunggay ay nag-bow down na sila. So, naisip ko, lagyan din siya ng dahon ng malunggay kasi masustansya naman ang malunggay. So, hiniwa-hiwa ko po siya ng konti. Ayan, tapos hinalo-halo. And then, pagkatapos po niyan ay isasalang na po natin siya at ifa-fry, doon sa pan na merong mantika at mainit na dapat. So, ayan na po yung naging resulta. Mapapansin nyo po, konti na lang. Muntik ko na pong hindi na picturean kasi nga mas nauna na yung kumain. Ganyan lang po, gawa po kayo ng ganyan. To add creaminess, lagyan nyo po ng cheese. Mas masarap pag may cheese siya. Tapos, ketchup kapag sausawan na.